So magandang araw kabola. Sa video na ito kabola, balik po tayo sa mga usapan trade. At ang magiging focus po natin kabola for this one is wala na pong iba kundi si Stan Hardinger kabola. Joke lang pala si Justin Arana po kabola. So kung hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button. Dito muna tayo sa comments sa mga fans. Ronald Berbis Dad, pa-shout out sir. Again, salamat po sa walang sawang suporta. Malyari Mascareñas. Pa-shoutout naman, idol. Thank you so much. Regard to SMB getting my kid is sell. Why? Because ang SMB ang gamitan ng TNT at NLEX sa 3-team para makuha ang playing right ni Kiefer and Nava. Din sa SMB si Mikey naman yung playing right niya. Yung NLEX mukhang may revise na gagawin, sabi niya. Kabola, matagal na itong sinasabi ni Boss Malyari Mascareñas. Pero up to this point, kabola, hindi pa naman po mangyayari. Pero tingnan natin, di ba? Interesting naman po yung sinasabi niya. Pero again, wala pa pong napapatunayan sa mga sinasabi po ni Boss Malyari Mascareñas. Then, Liza Maloy, super sayang si MGR. Yes, of course, we also feel the same way, kabola. Although, of course, magkatandaan na rin naman po si Macho Ganuelas Roser, pero still, he is very unique player, and I think he deserves an opportunity to return po sana, kabola. Now, a little bit of good news, Kai Soto is now set for surgery po dun sa Japan, kabola. Medyo matagal na rin almost 3 weeks na ata, kabola, na hindi pa nagaganap po yung surgery niya. Dahil ACL po yung injury niya, kabola, kailangan po niya ng surgery para may sa ayos yun. And again, minimum niyan, 1 year po talaga mawawala po sa basketball muna si Kai Soto. Pero let's hope po for the best, kabola. Then may comment si Baltasar for, si Fajardo pala, for Baltasar and Arana. In a matter of time, magdodominate na nila yung liga, sabi niya, kabola. And of course, alam naman natin, nagpapaka-humble lang po si Jun Mardito, kabola. Kaya naman natin si Pardo, di ba? One of the most humble po na players kaya sa akin po ng PBA. Pero makakapag-dominate ba talaga ang Baltasar at sa Arana, kabola, in the near future? The answer is they have a good chance. If you look po, kabola, at the current nakrap po ng mga frontlines in the whole league, kabola, ang most promising is the young duo talaga na Baltasar at Arana. Yung San Miguel, old po yung frontline nila. Ginebra, may Isaac Go nga, kabola, pero yun nga, injury prone naman. And then of course, Magnolia, yun yung medyo merong pwedeng ma-develop dahil nandun silapot, pero parang silapot pa lang kasi Brandon Bates naman yung kabola, nandun naman siya sa Meralco. Rain or Shine actually have a good duo, promising, kaso injured naman si Villegas. Dato naman is slowly developing, kabola. Now, all the other teams, I do not think they have actually a potent young duo in their front line na nasa kaliber po ng isang Baltasar at Arana. Yes, they are not a twin tower type, kabola, kasi hindi naman talaga sila ganong katangkaran. Pero in terms of skill, kabola, pwede mong isipin para silang Danny, twin tower dati, diba? Daniel Deponso, Danny Sigel, kabola. Now, ito na, top 3 worst players, kabola, na dapat i-consider ng Converge in trading Arana. Kabola, kasi nga, napag-uusapan ngayon, di ba kasi nasama yung pangalan niya, worth it ba na trade si Arana for Mikey Williams? Ang sagot ko, hindi. Ang sagot din naman na majority po ng mga tao, ng mga fans, is hindi din. So, now, sino yung 3, kumbaga, worst players that Converge should consider trading him for? Kabola, yun yung tanong dito. Yung paggamit ko po ng worst, do not take it negatively for the players. Hindi ko sinasabing, hindi po sila magaling na player. Sinasabi ko lang, pag niranking mo, kumbaga, ito yung lowest rank na player, kabola, hindi ko consider ko ni trade for Arana. Number 3 ko sa listahan will be Joshua Munzon. Munzon is having a breakout season, kabola, proving that being the number 1 pick in that loaded draft, kabola, na Mikey Williams, may Oftana, may Malonzo, is meron din namang logic, kabola. So for me, worth it din na makuha siya in exchange po for Arana. Second, my list will be Rosario. Of course, Rosario, malaki na po or malayong edad niya compared ka Arana, pero still, kabola, dahil nga po sa experience, dahil din naman sa ito po ay mas versatile na player, dapat i-consider po yan ng Converge. Pero the worst guy in my list will be Kit Datu. Kit Datu is also a very promising big man, and the big difference between the two, although older po si Datu, yung size, Datu is bigger, and for me, that is a big selling point for Datu. Although of course, kung papipiliin ka siguro, Arana ka pa rin, pero may rason to get Datu because of that size, di ba, kabola? And of course, promising din naman siya.
malaki yung difference nila ng playing style. Dito kay Rana kasi si Datu, kabola is mayroong 3-point shot. Kapag sa pag-game mo, sino dito ang gusto mo na maging kapalit na Rana? Comment lang po sa baba.